Hello! Greetings Group 3, itong ating last group. Okay. Ano ang iniisip or nararamdaman ng person na ito sa'yo ngayon? Itong napili mong deck, ang ating Tarot Mucha. Tarot Mucha. Okay? Kuha muna tayo dito sa ating Island Time Wellness. Para clue about sa person na ito or sa situation nyo. Medyo nasakit yung ulo ko. Ano ang nararamdaman o iniisip niya sa'yo ng person na ito? Para sa ating group 3. Group 3. Okay. Group 3. Anong nararamdaman o iniisip sa'yo ng person mo na ito? Gusto niya magparamdam ng pagmamahal? Pakiramdam niya hindi siya sasapat? Okay. Siguro hindi confident tong person na ito. Meron siyang mababa yung kanyang self-esteem. Yun yung tunay niya nararamdaman. So, ay. Uy. Nalaglag. Axe. Okay, nagkaroon kayo ng separation ni person mo. Nawala ng communication. Merong naiwan. Or maaari din namang meron siyang gustong baguhin sa sarili niya. Meron siguro siya mga nakasanayan na gusto niyang alisin. Yung mga nakasanayan na maaaring makasira sa inyong dalawa, sa sitwasyon nyo, sa connection nyo. O maaaring kinot off mo na ang person na ito. Kasi axe yan eh. Ay, meron pala dito. Oh, hindi ko napansin. I like you. Siguro itong person mo, pile 3, nakadate mo to noon. Maybe crush yung isa't isa. Yan, pa-flirt noon. May gusto sa'yo eh. Type ka ng person na ito. Crush ka. Oh. Mahal ka ni person. Cupid's arrow. Yung iba siguro sa inyo dito, pansamantala lang yung naging connection nyo. Ewan ko anong ginagawa nyo before. Parang, hindi serious nung una, pero nagugustuhan ka na niya. Nagkaka-feelings na siya sa'yo. Sa tingin ko, nakikita ka niya na parang may mga option ka na iba pagdating sa love. Kung love ito eh, iba kang option. O maaring ito rin yung naiisip mo sa kanya before. Marami siyang nakasamang tao, marami din nagkakagusto sa kanya. Parehas kayo. Siguro nami-mirror nyo dito yung isa't isa, pile 3. Gusto kanya eh, oh, I like you, sabi. Tapos may mga puso-puso. So, maaari talagang minahal ka na rin ng person na ito. Medyo lang siya. Nagdadalawang isip tong person na ito kasi pakiramdam niya hindi siya sapat sa'yo. Maaring siya ito nagsabotahe sa connection nyo parehas, dati. Siya itong sumira. Okay.
Naisip niya sa'yo, meron siya makakompetensya. Naisip rin din niya na matalino kang person. And lagi kang, may pagbabago sa sarili. Lagi ka nag-grow. For some of you, kaya siguro kinat off mo tong person na ito kasi merong ahas sa connection yung dalawa. Yes, may ahas. Kasi snake eh. Ahas, may naging ahas. Nagkaroon, siguro naramdaman mo na parang may competition na nangyayari. So, ang ginawa mo, in-risk mo na yung sarili mo doon sa situation. Kasi ayaw mo maging second option lang. Gusto mo ikaw lang. Pero nakakita ka rin ng person na ito na maraming nagkakagusto sa'yo. Or maaring marami kang makilala pang iba dyan sa tabi-tabi. Yes, engagement. Twin flames. Oh, okay. Kaya pala, sabi ko parang nami-mirror nyo rin yung isa't isa. Maring tingin nyo sa'yo twin flame or twin flame talaga kayo. Soulmate, yan. Twin flame. Mari siguro talaga meron sa inyo runner and chaser. May tagahabol, tapos may isang takbo. Ayaw ng ayaw magseryoso sa relasyon. Ayaw ng commitment. Pero sa tingin ko dito, pumasok din sa isip niya yung ganitong bagay na gusto niya mag-commit sa iyo. Or pumasok sa isang partnership kasama ka. Namimiss ka niya eh, camera. Namimiss ka niya. And lagi niyang naaalala ngayon yung mga nangyari before, yung magkasama kayo. Yung iba siguro sa inyo dito, yung iba karamihan dito, walang naging level yung relationship, pero yung malit na portion sa inyo, may naging kayo. Kung nagkamali itong person na ito, marami siya natutunan sa'yo sa past niya. Maring iba sa inyo dito, halimbawa kung nasa dating stage kayo, tas nalaman mo na ayaw niyang makipag-commit, pero malalaman mo na lang na meron na siyang naging bagong jowa. Siguro nililibang lang niya yung sarili niya ngayon. Kuha pa ako. Grabe yung passion na nararamdaman niya sa'yo. Pakiramdam niya parehas kayo ng level ng chemistry. And naiisip niya na masaya kang kasama. Hindi rin naman nawala sa isip niya na gusto niya mag-grow old together kayong dalawa. Kaso siguro dati hindi pa siya ganun ka-ready. Itong person na ito. Mirror, mirroring nasa ilalim. So, sabi ko siguro na may mirror niyong isa't isa. Kunin na natin. Pero, maaari talaga may soul connection kayong dalawa. Kung hindi kayo twin flame, soulmates kayo. Or, may pinagsamahan na kayo dati sa past life. Kasi, meron tayo dito kaninang nakitang, camera ba yun? Kung naniniwala kayo sa past life, maaaring nakilala nyo ng isa't isa sa past life. Yun kung naniniwala kayo doon. Kung hindi, yun lang pong isipin yun. Ano ang nararamdaman ng person mo or naisip na person mo sa'yo? Pile 3. Yan, kung nagtatanong ka kung nagustuhan ka ba na person mo, yes, nagustuhan ka, yes, may feeling siya sa'yo. And kung naisip mo na, bakit naman siya mararamdaman niya na hindi siya enough sa'yo? Mukha namang may maipagmamaliki siya. Siguro kahit na ganun yung sa panlabas na anyo niya or panlabas niyang, halimbawa sa mga material things, nakakuha siya na ganun. Pero sa sarili niya, karamdam niya, hindi siya mag-measure up sa'yo.
Siguro, maaring, ano talaga, mataas sa tingin sa'yo ng person na ito, pile 3. O baka yung iba sa inyo kasi businesswoman, or mataas ang pinag-aralan, or galing sa maayos na pamilya, ganyan. Ikaw nang umalam. Maaring may maipagmalaki ka. Edukada, matalino ka. And pakiramdam niya, hindi siya bagay sa'yo. Anong iniisip or nararamdaman ng person na ito kay pile 3? Sa ating pile 3, gusto niya ng commitment, pile 3. Nakikita niyang may mataas ka pinag-aralan. Yung iba siguro sa inyo, isang teacher, nagtuturo. Tamo, 9 of Pentacles. Kaya naman pala. Siguro may negosyo ka or tingin niya darating ka sa ganitong buhay. 9 of Pentacles. Yung may risk na ririp mo na yung na-enjoy mo na yung pinaghirapan mo. Kumikita ka ng malaki. Yung iba siguro sa inyo. Undecided siya eh. Nag-iisip siya kung maipapanalo ba niya itong sa inyong dalawa. And feel niya, parang parang tinatawag siya. Tinatawag mo siya. Kasi lagi kanyang naaalala. Nararamdaman niya na may connection kayong dalawa, lover's card. And guided kayo ng angels. Kasi di ba kita mo kanina dun sa nawala na. Yung sa judgment, may angel. So yun, parang tinatawag siya ng nasa itaas. Yan yung yun yung partner mo. Kasi, kita mo may twin flame dito. Maring soulmate, yan. Yan yung partner mo dapat eh. Pakiramdam niya kayo ang para sa isa't isa. Gusto niya mag-take risk. The Fool card. Gusto niya magkaroon ng bagong simula sa inyong dalawa. Gusto niyang iwanan yung mga dati at magsimula uli. Ayan. Kasi kita mo naman, di ba? May kasama lang ditong dog. Tapos may konti lang baluti ba to? Ano to? May dala siyang sack na maliit. Yun lang yung dala-dala niya. Eh, naiisip niya, kaya ko bang offer dito kay person itong kung anong lang yung meron ako. Kasi parang susugal ako sa kanya eh. Naisip ng person mo sa'yo. Kasi nasa ganito ka oh. Nine of Pentacles si siya, nagsisimula pa lang. O yung iba sa inyo, nakaramdam na parang na-stab ka. 10 of Swords. Niloko, ginago. Iba lang sa inyo, nararamdaman, iniisip sa'yo ng person mo. Gusto niya makipag-collaborate, gusto niya mapagtulungan. Gusto niya kasama ka. Maybe, itong person mo, kasama mo to sa work, o ano man working nyo. Kasama sa school. Itong person mo, nakikita niyang na-attract mo siya eh. Ramdam niya yung bond ninyong dalawa.
Siguro malakas yung charisma mo sa person na ito. For some of you, itong person mo may addiction, maybe sa liquor, yan, magiinom, kung ano man addiction na ito, ikaw lang nakakaalam. Maybe sa physical na ano, yan, addiction niya, yung ginagawa ng mga mag-partner, alam niyo na yon. Kasi pwede rin to eh. Right now, itong person mo, may mga iniisip niya, meron siyang mga kailangan pang i-balance sa buhay niya. Lalo na itong pentacles. Maybe sa responsibility, mga finances niya. Binabalanse pa lang niya eh. Kasi kita mo naman dito sa background, di ba? Malakas yung alon, nitong dalawang barko. And hindi niya alam kung paano pa ibabalance. Kaya siguro, pakiramdam niya talaga hindi siya enough para sa'yo. Kasi nandito ka eh. Okay ka na oh. Layo mo. Siya nandito sa 2 of Pentacles. Tapos ikaw nasa 9 na. And talagang ang layo ninyong dalawa. Pile 3. Nagpa-plan to na magkaroon ng travel or swift movement. Yan, rapid movement. Papunta sa'yo. Rapid planning. And naisip sa'yo ng person mo na ito, ika-cut off mo siya once na gumawa siya ng masama. Mandaya siya. Mandaya, gumawa ng masama, manloko. Ika-cut off mo siya. Kasi ano eh, logical kang person. And tingin niya sa'yo, parang ang stern. Ano ba yun? Stern? Tignan ko ang Tagalog sa stern. Ayun, may ibang, may ibang meaning. Isip ko kasi stern. Yung parang, kita mo naman dito, oh, hindi siya nangiti. Hindi ka daw nangiti. Napakaseryoso mo. Parang pakiramdam niya. Hindi man sa unfriendly. Kasi parang hindi ka malapitan ngayon ng person mo na ito. Parang ibang-iba ka sa dati. Yan yung nararamdaman ng person mo. Hindi siya makakawala sa'yo. Kasi may nakahanda ka na laban sa kanya eh. Basta may kunin siya sa'yo, o hindi siya maging totoo sa'yo. Ayan, yan yung nararamdaman niya sa'yo ngayon. Kuha tayo dito sa Soul's Journey. Anong iniisip or nararamdaman niya sa'yo? Pile 3. At tapos talagang tingin sa'yo ng person mo na ito eh. Pakiramdam niya, i-judge mo siya. Yes, i-judge mo siya. Tapos nakita ko rin kasi kanina yung judgment card. Or maaaring hindi siya nakikinig dati sa sinasabi ng heart niya. Dapat gawin niya. Nakikita ka niya bilang isang napaka-successful person. Maring ito rin yung goal ng person na ito. Para mawala na itong yung mababang self-esteem niya. Gusto niya maging successful, magsipag, gumawa ng paraan para makuha yung material success na yun, guys. Nagigilty yung person mo. Maari talagang, dahil kasi diba dito, lumabas yung snake. Maaring may naging third party or siguro nung date kayo, may iba siya nililigawan, tapos nalaman mo. Kaya kinat off mo yung person na ito. O kung relasyon ito, ganun din yung nangyari. May naging iba siya. Nagigilty siya ngayon. Nag-worry din, nag-aalala din ng person na ito. Yes. Nagigilty na, nag-worry pa. Kasi, nandito ka na para ka si King of Swords.
hindi ka madadaya or hindi ka katulad ng dati. Acceptance and blame. Sa nararamdaman ko dito is, tinatanggap naman ng person na ito na siya ang may kasalanan kung bakit hindi nag-work itong connection nyo. Dahil sa kanya, tanggap niya yun. Alam niya sa sarili niya yun. Maybe hindi lang niya pinapakita ngayon. Kakaroon siya ng doubt. Nasa kanya no guilt, worry, doubt. Blame. Kung tinatanong mo ba, pile 3, kung ito bang person to is nagsisisi, yes, nagsisisi siya sa nagawa niya. Kung mukhang hindi, pero sa loob-loob niya nagsisisi ito. Nanghihinayang din ang person na ito sa mga nasayang niyang oras. Kasi dapat, yung mga time na yun, nag-igi na siya para hindi kayo humantong sa ganitong sitwasyon. Okay, patience. Sa tingin ko dito, itong person mo, sinusurrender na lang niya kay Lord, sa universe, kasi pinapaniwalaan niyo, yung nangyari sa inyong dalawa. Kasi parang naiisip niya is, kung para ikaw sa kanya, or para kayo sa isa't isa is, si Lord na daw ang gagawa ng paraan para magtagpo ulit yung inyong landas. Surrender na lang niya kasi maybe nahihiya na siya sa'yo. Siguro nagdarasal ito magkita kayo and pansinin mo siya. And magkaroon kayo ng pag-itindihan sa parehas yung sitwasyon. Umaasa siya na ganun yung mangyayari sa inyong dalawa. Maintindihan mo siya, maintindihan ka niya. Maging open kayo sa isa't isa. Tungkol dito sa naging dahilan ng nangyayari sa inyong dalawa, open kayo na tanggapin kung magsisimula ulit kayo ng panibago. Yun, umaasa itong person na ito. Na ganun yung mangyayari. Itong person mo talaga, sa tingin ko talaga, isip to ng isip eh. Maybe yung iba sa kanila hindi makatulog. Lagi ka naalala. Okay? Dito na po natatapos ang ating reading. Pile 3. Group 3. At dyan na po natatapos ang ating reading for pile 1, 2, and 3. At sana'y maging divinely guided po tayong lahat sa bawat decision natin gagawin. And kung nag-resonate po sa inyo ito, please make sure to like, subscribe, and hit the notification bell para po ma-notify kayo sa bago naming gagawing videos. Bye!